Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krang TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung ano nga kaya ang mababasa o masasaksihan natin sa bagong ilalabas na chapter ng One Piece manga series. Nitong nakaraang chapter nga ay pinakita sa atin ang itinatago ngang kapangyarihan ni Saint J. Garcia Saturn, kung saan ito ay pinaniniwala ang awakening ng kanyang devil fruit, kung saan sinasabi ng ilang mga teorya na ito daw ay isang ngang yokai na tinatawag na Ushi Oni. Samantala, bukod nga kay Saint J. Garcia Saturn ay nagpakita nga rin ng bagong kapangyarihan o pag-atake itong si Luffy, habang patindi ng patindi ang laban nila ni Kizaru. So matapos ngang lumabas ng chapter 1094 ay may lumabas nga na namang leak ng chapter 1095, kung saan sa chapter na ito ay maraming ang mga revelasyon dito na maaari ngang makasagot sa misteryo nga ng One Piece series. So ano nga ba ang dapat nating abangan sa chapter 1095 ng One Piece? Ayon sa leak na lumabas, nakafocus nga daw ang chapter 1095 sa God Valley, a mysterious island na nawala matapos nga ang God Valley incident 38 years ago, at sinasabing mayroong nakakagulat na informasyon nga na i-reveal dito. Kaya naman guys, sa chapter na ito expected na nga natin ang flashback nga sa God Valley. Ang isa pa nga sa key highlights sa chapter na ito ay ang significant role of Saint Garling Figureland, ang esteemed champion nga ng God Valley. Kaya naman asahan natin guys na halos lahat nga ng atensyon ay magfo-focus sa chapter 1095, as fans na eagerly anticipated sa susunod na mangyayari sa Egghead Island. Dahil nga diba guys, sa nakaraang chapter ay na-witness natin ang nakakakilabot na transformation ni Saint J. Garcia Saturn, pati ang laban ni Luffy at ni Kizaru ay talagang hinihintay din natin ang continuation nito. So ito nga guys ang mga mangyayari sa chapter 1095 ng One Piece. Previously nga ay nakita nga natin si Bonnie rushing forward para nga masaksak nga niya sa dibdib itong si Saturn. Yan nga ang huling ipinakita sa chapter 1094. Samantala, sa chapter 1095, ang Vice Admirals ay tutulungan nga itong si Saturn, pero sinabi nga ni Saturn na kaya nga niyang iwasan ang pag-atake ni Bonnie kung gugustuhin man niya ito. Matapos nito, inatake niya si Bonnie at Sanji gamit lamang ang mata nito, dahil dito sila ay natamaan sa ulo at dito nga nag-umpisang lumabas ang dugo, hanggang sa tinanggal nga ni Saturn ang patalim na sinaksak nga ni Bonnie sa kanya at bigla ngang nawala ang dugo nito. At sinabi nga ng mga Vice Admiral na ito na nga daw ang pagkakataon nila upang makuha o mahuli si Vegapunk, pero hindi pa rin ito sinang-ayunan ni Saturn dahil wala naman daw silang matatakbuhan. Samantala, si Kizaru naman ay nakahilata sa lupa at humingi nga ng paumanhin kay Saturn. And Saturn says Kizaru working unusual slow. Pero ayon nga kay Saturn, naiintindihan naman daw niya ang dahilan kung bakit nga ganito. Hanggang sa sinubukan nga ni Saturn na lumapit sa nakahandusay at mukhang matandang si Luffy, pero Franky puts his arm out. Samantala si Sanji, Bonnie, Franky at Vegapunk naman ay hindi makakilos dahil nga sa kapangyarihang taglay ni Saturn. At naisip nga ni Vegapunk na ito nga ay ang kanyang devil fruit ability. Matapos nga nito ay kinuha nga or hinawakan ni Saturn si Bonnie at sabay sabi ni Bonnie na pinatay nito ang kanyang ama. At sinabi ni Saturn na si Kuma na ipinanganak bilang alipin, ang remnant of a tribe people na nakakommit ng grave crime. At sinabi din na ang lone survivor ng exterminated Buccaneers people. Kasunod nga nito ang flashback ni Kuma telling Bonnie about nga sa Nika. Kinopya nito ang drum rhythm ng Nika at ang two dance. Sinabi ni Kuma na gusto nga niyang maging bayani na makakapagpalaya sa mga tao like Nika.
At isa pa ngang flashback, 47 years ago, ipinanganak nga si Kuma sa Sorbet Kingdom kung saan ang kanyang ama ay mula sa Buccaneer race at ang kanyang nanay naman ay regular human. Hanggang sa ang world government agent sa ospital ay nalaman nga ang about sa blood test ni Kuma. Hanggang sa hinuli ang kanyang pamilya at sila ay naging alipin sa Marriagua. At matapos ngang mamatay ng nanay ni Kuma, ay sinabi nga ng ama ni Kuma sa kanya ang about nga sa legend ng Nika, kung saan naipasa nga sa Buccaneer race member. Matapos nga nito ay ginawa nga ng ama ni Kuma ang rhythm ng Nika at nag-umpisa ngang sumayaw, pero siya ay pinaputukan ng celestial dragon sa ulo dahil sa pagiging maingay nito. Diyan nga guys nagtapos ang flashback ni Kuma. Samantala, matapos nga nito ay nag-umpisa na nga rin ang flashback ng God Valley. Ito na nga guys yung pinakahihintay natin. Ang misteryosong island na ito once existed nga like sa West Blue, na kung saan nga ay nawala sa mundo matapos nga ang God Valley incident, kung saan ito ay nangyari 38 years ago. At dito sa chapter 1095, may ilang revelation of information about nga dito na maaaring ikagulat ng ibang One Piece fans. Ayon sa flashback ng chapter 1095, 38 years ago sa West Blue, meron ngang nagaganap na kasiyahan kung saan ayon mismo sa isang celestial dragon, isang beses nga daw kada 3 taon ay iniiwan nila ang Marriagua at ginaganap nga nila ang hunting game sa non-government island o non-government affiliated country. Pinaalis nga nila ang mga alipin at ineliminate sila along with the island native. At ang island na ito ay kalaunan ay inaangkin na nga ng world government. At sa taong yon, pinili nga nila ang God Valley. Pero ang king o ang hari nga dito ay sinubukan nga silang pigilan at sinabing, anong ginagawa nyo? Papatayin nyo ang mga tao dito para lang sa isang laro? At dagdag pa nito, na ito nga daw ay ang kanyang country. Pero dahil dito, siya ay pinatay ni Figureland Garling. Sa manga nga guys no, nakalagay nga dito na God's Knight Saint Figureland Garling. Hindi pa man nag-uumpisa ang hunting game ay expected na ng lahat kung sino nga ba ang mananalo. At ito nga ay si Figureland Garling. Nandun din si Saturn pero kung papansinin guys, yung itsura ni Saturn sa present at itsura niya 38 years ago ay walang pinagbago. Ganon at ganon pa rin. May nagsabi nga kay Saturn na ang Buccaneer child slave na nakatakas ay nahuli. May dalawa ngang shadow ang nagpakita at tumingin nga kay Kuma. They end up being fellow slave, ang batang Emporio Ivankov at ang babaeng nagngangalang Genie. Sinabi nga ni Ivankov na gusto nga niyang mabuhay. What about you? Tanong pa nga nito kay Kuma. So hanggang dyan nga guys ang nangyari sa flashbacks ng God Valley at kung anong mababasa o makikita natin sa One Piece chapter 1095. So habang patagal ng patagal guys no, mapapansin natin na mas gumaganda at nasasagot na ang ilang katanungan natin sa One Piece. Syempre expected din natin guys sa mga susunod na chapter dito na maipapakita yung mga hinihintay nga natin ngang kaganapan or yung mga hinihintay natin na maaring character nga dito tulad na lamang ni Roger, Rock Disevic at si Garp. So ang chapter 1095 nga guys ay ilalabas nga sa October 15. So guys, matapos nga ninyong malaman ang ilan sa mga mangyayari sa chapter 1095, may nabubuo na bang teorya sa inyong isipan? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ng ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!